O mga kababayan, sa tingin ng political analyst na si Malutikia, na kung ang ating presidente ay hindi man lang kayang kontrolin mga kababayan ang kanyang anak na si Sandro Charis Pempenco Marcos at ang kanyang pinsang si Tambaloslos. Pagdating dito sa kanilang, ano ba to? Budol ba to mga kababayan na ayaw daw ng ating presidente na ipa-impeach si VP Sara Duterte? Yan ang bibig niya mga kababayan eh. Na kung makatotohanan man daw itong pinagsasabi ni BBM na ayaw niya talaga ng impeachment, bakit hindi siya sinusunod ng kanyang anak na si Sandro at ang kanyang pinsang Tambaloslos niyo? Kung gayon pala na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang mga kamag-anak, ay hindi raw ang bansa ang may problema, kundi siya mismo mga kababayan. Tila pinapalabas dito si Malutikia na si BBM mismo ang may diferensya. Panoorin niyo po ha. Kung ang presidente mismo hindi niya makontrol ang kanyang first cousin. Tambaloslos, first cousin. Hindi ang bansa ang may problema. Problema as in, may diferensya mga kababayan. Siya may problema. Siya ang may problema. Saan bang problema? Sa ano ba? Wag na lang. Yung mga nangyayari, yung trend ngayon sa Marcos Jr. government with this happenings after the 2025 midterm elections, ito ba'y palubog na o anong nakikita po ni... Palubog na ang barko. The boat is sinking. Anong kaululan yung pinagagawa ni BBM mga kababayan no? Na cabinet revamp dahil gusto daw niyang alisin ang mga pamumulitika dito sa ating bansa. Kaya gusto niya ng revamp ng kabinete. Ayun, na-observe ng mga kababayan yung mga main personalities na nangunguna sa pamumulitika. Ang magkapatid na Rimulya, sina Gibo mga kababayan, sina Bersamin at ngayon nadagdagan pa. Yung PNP chief mga kababayan na dapat sana ha, hindi makikisawsaw sa politika. Ngayon si Torimao o General Torre ang ginawang PNP chief. Nasabi mismo ni Senator Alan Peter Cayetano na sumasawsaw sa politika ang Torre na to. Baliktad ang pinagsasabi nito si BBM mga kababayan Inyo na dynamics ma'am kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong track ng kanilang liderato. Especially na well-informed po ngayon ng taong bayan sa dami ng mga nagpapaliwanag in layman's term. Sa tuwing makikita natin ang mukha ni BBM mga kababayan isang word lang ang talagang maaalala natin. Letter B. Hindi po natin sinasabing bangag mga kababayan ha, kundi budol. Bahala na si Roque mga kababayan, natatawag na bangag kay BBM. Hindi tayo sasali dyan. Yung paggamit-gamit ng pulburon. Hindi kami sasali dyan. Yung sinasabing pati ang kanyang asawa daw, sabi ni Katibinag ay nag-aalok ng white powdery substance. Hindi tayo sasali dyan. Pero yung pagtawag na bangag ko, hindi tayo sasali dyan. Pero budol mga kababayan, sasali tayo dyan. As if naman Kaugnay po sa tunay na estado ng Pilipinas. Alam mo, I would suggest to the president to stop talking and start moving and... Stop talking! Bakit hindi na lang mga kababayan, patunayan niya sa gawa? Start... Ang ginagawa puro ngawa. Grabe talaga mga kababayan si BBM kapag magsasalita, ang ganda ng ating kalagayan ngayon. Bumaba na ang krimen. Safe na ang mga tao base sa ating data ng animal. Anong data na binagbabasihan niyo? Police report? Bumaba daw sa police report mga kababayan Pwede rin namang, baka yung mga krimeng iba, hindi na nare-report sa kapulisan. Kaya bumaba. Baka ganyan. Dahil kapag sa actual mga kababayan ang impression ng mga tao, nararamdaman ng mga tao, hindi na talaga safe ang lipunang ito. Getting on the ground and start, convincing his cabinet, his team, let's move. Because unless the people see the intent and the hard work, speeches is a very... Magaling lang ang budol mga kababayan
sa mga pinagsasabi. Pero hindi natin nakikita talagang hard work, mga kababayan. Very good, he has a very good oratorical skills. Hanggang salita lang magaling. But look at his approval ratings, his trust ratings. Bagsak. The moment he opens his mouth, people are scratching their head. Oh, ba't baliktad na naman? Oh, ba't papunta doon? Diba? So, tingnan nyo, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, mga kababayan, no, kung anong sinasabi ni BBM, baliktarin nyo. Yun ang totoong mangyayari, mga kababayan, at totoo nilang ginagawa. Baliktarin nyo na lang. Kagaya na lang nito, magre-revamp siya dahil ayaw na niya na mamulitika. Ayun, mga kababayan, niretain yung mga politicians na kanyang gabinete. Ayaw na nilang impeachment, tapos tuloy ang impeachment. Ayaw niyang makipag-cooperate sa ICC. Pinadala sa ICC si PRRD. So once and for all, ako ang suggestion ko, once and for all, can you sit down with your team and define your communication lines and define the messaging you want to do in the next, siguro itong kahit hanggang December. Kasi the next challenge there is... Ang tingin natin talaga ang lahat ng ito, mga kababayan, na kanilang pinagsasabi na, reconciliation, ayaw na ng politika. Budol! Budol lang, mga kababayan. They do not mind their words. Para lang yan, matahimik kayo. Dahil ang kanilang talagang gusto, mga kababayan, durugin ang kanilang kalaban dahil delikado kapag bababa na sila sa pwesto, mga kababayan, mauupo yung mga Duterte. Yan ang kanilang main focus, mga kababayan. Dahil talagang magsisiksikan sila sa kulungan. Yung mga oral arguments na delay o dinelay para hindi masyado mag-impact sa eleksyon, pero padating yan. Diba? So, again, kung babalasahin mo, ang dami na namang test na dadating. Kung hindi stable at wala kang linonch na program, the Marcos administration will be identified for the yearly erosion of trust against the leader. Wala na. And the yearly wastage of money. Yearly wastage of money. That has characterized this administration. Lustay! Yan ang best description ngayon ng Marcos administration, mga kababayan. Pinaggagawa nila, lustay! Nakakalungkot kasi nagsimula ng maayos. Pero dahil, biro mo sabihin mo, wala akong control dyan sa mga yan. I mean, a leader, ako dun unbelievable sa akin yon. Because I've seen leaders, kahit hindi mo tao, pag sinabi ng leader, tumigil kayo, dapat sumunod. Pero para niya sabihin, as part of his presidential spiel, ayaw ko ng impeachment, yung mga kaalyado ko, ginawa yung dapat gawin. Yan ang pambubudol talaga, mga kababayan. Dahil yung pinsan niyang Tambaloslos, hindi nga siya sinunod, mga kababayan. Sinabi niya ayaw na ng impeachment. Yung kanyang anak na si Sandro Marcos, siya pa ang unang na pumirma. So, budol lang talaga ang kanyang pinagsasabi, mga kababayan. Pero may iba dyan na hindi ko makokontrol. So, ang tanong ko, di ba, meron yatang ginawang pub art sa inyo ko yata nakita yun. Yung salita niya, bago ng impeachment, yung salita ni Congressman Sandro Marcos, at yung salita niya ngayon. Pag pinag-compare mo, sandali, sino ba ang leader? Di ba, sino ba ang presidente? Yan. Oo, yan. Kaya sabi ko, buti pa kayo, minomonitor nyo, ang daling gumawa, may date pa. Siguro mas okay ang Office of the President. Dapat meron niyang, hindi ko alam kung how they are, but during the time of FBR, meron niya na may notebook siyang ito ang sinabi mo, sir, ito ang sinabi mo, ito ang commitment mo, checklist. Ito parang kabaliktaran talaga ang ginagawa, mga kababayan, sa sinasabi. Hindi mo pa natatandaan na sinabi mo ito noon? At ito ang reaksyon ng anak mo, ay number 1 na signatory yan sa impeachment. Numero 1, Sandro Marcos. Di ba? What does that mean? Wala dumugo pa yung buhay dyan mo. kang hold sa anak mo? Or what does that mean? Ang anak mo, sineset aside ang presidente? And if you look at the reasoning of Congressman Marcos, are those impeachable? Hindi. Nung sinabi ni
Sara, mga kababayan, na hukayin ko ang inyong tatay at itapon ko sa West Philippine Sea. Oh, yan ang rason ni Sandro kaya gusto niyang ipa-impeach sa Sara Duterte. Sabihin mo yan sa korte, Sandro, di ba, mabatukan ka ng mga judges. Di ba? So, ang akin, nanghihinayang ako kasi maganda ang umpisa. Kaso, dahil hindi niya hinawakan ng matindi ang kapangyarihan at pinabayaan niya na kung sino-sino man ang nagsasabi sa kanya. Ang tawag dyan, weak. Hindi siya sinusunod. Para mo sabihin, buti pa yung mga kaibigan ko sa private sector. Pag nagsabi, nagagawa. Ako, that for me is problematic. Because it tells you that in the arena where the president is, when he tells everybody, papunta tayong north, may iba pumupunta ng south. Hindi ba yun is leadership na kung kayo'y magkakaalyado or party in government? Failure. Or party in governance? In leadership. Dahil hindi sinusunod ang leader, mga kababayan. Sa makatuwid. Ngayon, parang mayroon pang isang presidente, naghari-harian, si Tambaluslos. Kapag ako niyan, sino presidente dito? I will show you who is the boss. Nag-uusap-usap kayo na, dito tayo ha, hindi pwede yan. Ito ang NEPCO ha, wag mo papalitan yan. I mean, these are basic in leadership and politics. The leader commands. The leader instructs. The leader gives orders. And everyone follows. Yes, Congress is an interdependent sila. But, my God, that's your first cousin. Right? Oo nga. Pati na yung budget, mga kababayan, ang sabi ni BBM, hindi ko na ito nakilala, hindi ito ni-request ko. And then ngayon, anong gagawin mo? Tahasan ka ng kinontra ng pinsan mo. Mas baka pangirihan ba siya sa'yo? Kaya nga, sige, ikaw na. Dahil madali mong mapakiusapan, madali mong pagsabihan. Because he is family. Ano nangyari for the past 3 years? And now, the speaker is talking of the 10th Congress. Hindi pa nagko-convene ng 10th Congress. Nagyabang na si Romualdez, mga kababayan, na siya na ang next speaker dahil 270 plus na daw ang kanyang mga hawak na mga mambabatas na mambubutas, He's mga kababayan. already committing that he will be the speaker and he will do this, that. Ngayon ko lang nakita yan sa kasaysayan ng ating bansa. Walang speaker na nag-commit ng susunod na kongreso. Kasi rin-respeto niya yung proseso. Assume na siya. Wala tayong magagawa ngayon dito sa nangyari sa atin dahil kung ang presidente mismo hindi niya makontrol ang kanyang first cousin, hindi ang bansa ang may problema. Siya may problema. Siya ang may problema. Siya ang may diferensya. So, anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.